Sa nakaraan, hindi madali ang pinapagawa ng ating bida kay Claude, at dahil wala na itong magawa para tumakas, talagang nang isip ito ng napakatindi at isang magandang plano ang naisip nito. Kaya nang dumating ang oras para iulat ito sa ating bida, taas noon niyang sinabi ang lahat ng problema ng Fenris Region, na talagang namamangha ang mga tao sa paligid na natumbok ni Claude ang lahat ng mga problema, at nang tanungin na ito ni Ghislaine kung ano ang plano nito, dito niya sinabi na dapat raw magtayo sila ng casino, na agad lumipad si Belaida para sipin si Claude. Pagpapatuloy, walang hiya ka, akala ko pa naman kung anong napakagandang plano ang sasabihin mo. Sag-alan na naman, sabi ni Belinda na papalapit na ang paa nito sa mukha ni Claude. Aray ko, sigaw ni Claude na tumalsik ito ng tamaan ng sipa ni Belinda. Hoy! Bakit mo ako sinipa? Tanong ni Claude, agad naman itong lumingon kay Wendy at nagsabi, Hoy ikaw! Di ba bantay kita, bakit hindi mo ako protektahan? Tanong ni Claude na nakasalampak sa sahig ngayon. Nagpuprotesta ngayon si Claude dahil hindi ginawa ni Wendy ang trabaho niya nang galawin siya ni Belinda. Iyon ay dahil bossing ni Wendy si Belinda, kaya hanggang ngayon hindi siya pinapakinggan nito. Si Belinda naman na headmaid ay agad na tinuro si Claude, at sumigaw na galit na galit. Walang hiya ka, ang lakas ng loob mo na balaking magtayo ng isang walang kwentang gusali sa lugar na nasa sakupan ng aking young master, sabi ni Belinda na gustong kainin si Claude sa galit nito. Dagdag pa nito, ito ang kauna-unahang lupain na napunta sa aking young master na talagang minamahal niya ng husto kaya gusto niyang mapaganda ito, tapos lalagyan mo ng sag-alan, kung hindi ka ba naman talagang ugok. Talagang kasino pa ang napili mo, syempre hindi ako papayag dyan bilang dating guro ni Baron Ghislaine, save nito kay Claude. Nakita mo po ba yan young master? Talagang may diferensya na yan sa utak, puro na lang sugal ang laman ng utak ng isang ito. Naging head butler na nga, tapos unang gustong gawin sag-alan, kung hindi ba naman talaga adik ang isang ito, sabi ni Belinda na talagang bonus kay Claude. Hindi. Makinig ka muna sa akin, hindi ko sinasabi na gusto ko uli magsugal. Nag-quit na talaga ako sa pagsusugal, tinigilan ko na yan. Tinihil sa lagay na yan tapos unang plano na balak mong gawin sag-alan. Sino pinagloloko mo? Buti pa aso kayang tumigil sa kakahabol sa buto, pero ikaw, ewan ko na lang. Dahil sa mga sinabi ni Belinda ang mga leader sa paligid ay nagsisimula na naman na magduda rito kay Claude. Si Claude naman ay tinaas kaagad ang kamay nito na nagpuprotesta ngayon dahil hindi iyon ang gusto niyang mangyari. Sabi nito, hindi ganun. Pakinggan mo muna kasi ako, gagawin natin ang bayang ito na isang lugar kung saan ang mga tao ay pwedeng magkasiyahan, na parang katulad sa Austin, hindi lamang sag-alan ang meron. Sa oras na magawa natin iyon ang mga mahaharlika ay tiyak na dadagsain ang lugar na ito, at makakapag-ipon tayo ng maraming salapi sa lalong madaling panahon. Kahit hinala ang plano ni Claude, si Belinda ay natahimik ng bahagya sa mga sinabi ni Claude. Iyon ay dahil may punto ang mga sinasabi nito, dahil sa oras na dumami ang mga maharlika na bumisita sa lugar nila, tiyak ng mabilis nilang mapapaganda ang lugar dahil sa bilis ng pagpasok ng pera. Totoo rin talaga na ang lugar ng Austin ay yumaman dahil sa entertainment na mga gusali nito, dahilan kung bakit yumaman rin ng gusto si Baron Austin. Nang makita ni Claude na naging interesado ang ilang mga tao sa paligid nito, tumaas muli ang kanyang confidence, at muling nagsalita. Ang binabalak ko po ay pwede nating gawing cultural city, o tourist spot ang lugar na ito na magtatangkilik ng napakaraming maharlika na mula sa iba't ibang lugar na bumisita sa lugar na ito. Ang mga taong bayan rin ay maaari ring kumita sa oras na ganito ang ating gawin. Dahil doon, hindi na mamalaya ni Belinda na napapatanggo-tango na siya sa mga sinasabi ni Claude, tanda na nakikita nito na talagang maganda ang plano ni Claude. Sabi pa ni Claude, nagsaliksik po ako patungkol rito, wala pang bayan sa Kingdom of Luthania na may ganitong bayan na naiisip ko, kaya pwede po nating gawing mas malaki pa ito at mas mukhang mamahalin para mas malaking kita ang pwedeng bumalik sa atin. Alam po ba ninyo na ganito rin ang sitwasyon ng Austin noon, lumagulang sila ng paunti-unti. Ang kanilang lupa ay baog rin tulad ng Fenris. Wala ring mga kagamitan o pwedeng magamit para pagkakitaan ng lugar, pero dahil sa ginawa nilang entertainment city ang Austin, nagawa nilang mapaganda ang bayan kada taon dahil sa laki ng kita na pumapasok sa kanila buwan-buwan. Kaya lang dahil hindi maganda ang pamamalakad sa Austin,
unti-unting pinamahayan ng mga sugarol at mga taong may itim ang budi ang lugar na ito. Iyon ay dahil walang perpektong pulisya o mga batas ang ginawa sa bayan, kaya naging lugar na nakakatakot ang lugar na iyon. Sabi pa ni Claude, kahit ang mga maharlika, kahit gaano pa sila karespetado, talagang laging naghahanap ng mga lugar na gugustuhin nilang maging masaya sila, o pwedeng pagkagastusan ng mga pera nila, hindi lamang mga mahaharlika, dahil kahit mga mersenaryo, mga manglalakbay, o normal na tao gusto rin nila ng lugar na talagang magiging masaya sila. Kapag ganoon ang ginawa natin, mabilis nating mahihikayat ang mga tao na manatili sa lugar na ito. Paglalahad ni Claude na talagang taas noon niyang sinasabi ang mga bagay na ito. Dahil doon, ang mga ilang leader sa loob na noong una ay nagulat sa sinabi ni Claude. Ngayon ay nagsimula na ring tumanggo-tango sa mga sinabi ni Claude, tanda na samasang ayon ang mga ito sa sinabi Claude. Dahil tinanong na ni Claude ang ating bida, ano pong palagay ninyo sa mga sinabi ko? Kikita po tayo kahit nakaupo lang, ayaw po ba ninyo na kusang damadami ang pera ng nasa sakupan ninyo nang hindi kayo naghihirap ng husto? Tanong nito kay Ghislaine. Si Ghislaine na tahimik na nakikinig sa mga nilalatag na plano ni Claude, ngayon ay bahagyang natuwa at samandal na pahiga sa kanyang inuupuan na nakatingin sa itaas na para bang nag-i-imagine ito. Sabi niya, sa totoo lang napakaganda ng naisip mo. Pwede nating gawin ang bagay na iyang pagdating ng araw, sabi ni Ghislaine kay Claude. Ano po, pagdating ng araw, bakit hindi po ngayon? Pagkagulat na tanong ni Claude sa ating bida. Hindi ba malinaw, itutuloy pa rin natin ang planong mga sinabi ko sa iyo noong umpisa. Sabi ni Ghislaine na ang kanyang gusto pa rin ang masusunod hindi ang kay Claude. Kung ibang mga pinuno siguro ng ibang bayan ay maaaring maakit sa mga nilatag ni Claude, kaya lang ibahin natin ang ating bida. Iyon ay dahil hindi pa iyon na ng mahalaga ngayon kay Ghislaine, dahil ang inaabangan at pinaghahandaan niya ngayon ay ang mga digmaan na kahaharapin nila, kaya kung ngayon gagawin ang mga plano ni Claude, mawawasak lang ang mga ito sa oras na mangyari uli ang digmaan, ito ang bagay na hindi alam ni Claude na alam ng ating bida, kaya iba ang nasa isip ni Ghislaine nagpahahanda ngayon. Dahil nagulat si Claude, agad niyang sinagot ang ating bida, hindi po kamahalan. Ang sinasabi ko po ay hindi po maganda na magsisayang lang tayo ng pera, gamit ang inyong mga runestone, magagawa po natin mas maganda pa sa Austin ang bayang ito kung pahihintulutan po ninyo ang aking plano. Kaya lang hindi itong magawang payagan ng ating bida, dahil alam niya ang paparating na digmaang kanyang kahaharapin, sabi nito kay Claude, alam ko ang mga problemang kinahaharap ng bayang ito, sa mga iyon ano ang pinakamahalagang problema na dapat maayos kaagad. Tanong ng ating bida, sabi naman ni Claude, maraming mahahalagang problema ang bayan na ito, pero kung pipili ng isa, ang pinakakailangan ngayon ay ang mapagkukunan ng pagkain, sa ngayon binibili natin ang pagkain sa ibang lugar, dahil kinukulang tayo rito, at hindi po pwedeng laging ganun ang gawin natin ngayon, sa oras na maubusan tayo ng pera, tiyak gutom ang aabutin nating lahat, sabi ni Claude kay Ghislaine. Sabi naman ni Ghislaine, pagkain Sa totoo lang may plano na ako para sa bagay na iyan, magandang balita, ako nang bahala sa pagkain ng bayang ito, ihanda mo ang mga lupain na pwedeng pagtamnan ng mga binhi, sabi ni Ghislaine kay Claude. Natawa na lang na parang naluluha itong si Claude sa sinabi ni Ghislaine sa kanya, iyon ay dahil malinaw niyang pinaliwanag na ang lupa sa Fenris ay baog, at walang kakayanang magpalagaw ng mga halaman o magpabunga ng mga pananim. Sabi nito, kamahalan. Kanina ko pa pong sinasabi sa inyo na ang lupa sa lugar na ito ay walang kakayanan para magpatubo ng mga pananim, nakikinig po ba kayo sa mga sinabi ko? Tanong nito, wala pong sinuman ang may kakayanan para muling buhayin ang lupang ito, maliban na lang kung may Diyos ng pagtatanim ang pwedeng gumalaw sa lupa, dahil kung walang pag-asa ang lupa ng bayang ito, paliwanag ni Claude. Okay lang yan, ako na ang bahala sa bagay na iyon, sabi ni Ghislaine kay Claude. Muli itong sinagot ni Claude, kasi hindi niya maintindihan kung bakit pinipilit ni Ghislaine ang isang bagay na hindi pwede. Sabi nito, kamahalan. Nasubukan na po ba ninyo na magtanim noon? O may alam po ba kayo kung paano magsaka o magtanim? Tanong ni Claude sa ating bida. Wala, hindi ko pa nasusubukan, sagot ni Ghislaine, iyon ay dahil ang kanyang buhay noon ay puro digmaan at pakikipaglaban lang ang ginawa nito. Kaya nagtataka ngayon si Claude kung saan nanggagaling sa ating bida na siya na ang bahala sa lupa,
kaya napatanong ito, kayo po ba ay lihim na Diyos-Diyosan ng pagtatanim? Pinanganak po ba kayong may kapangyarihan? Tanong ni Claude, wala. Hindi. Sagot naman ni Ghislaine. Nang paulit-ulit si Claude na ipamukas sa ating bida na talagang imposibleng mapaganda ang lupa, nangiti na lamang si Ghislaine na may kung anong pinaplano ito. Kaya sabi ni Ghislaine, paano kung sabihin ko sa iyo na kaya kung solusyonan ang problema na sinasabi mo? Anong gagawin mo? Panghaamon ni Ghislaine. Ano? Pagkabiglang tanong ni Claude. Ano? Pustahan tayo. Tignan natin kung magagawa kong pataasin ang paglabas ng bayang ito ng pagkain mula sa mga pananim o hindi, sabi ng ating bida na may alam itong paraan. Ha? At paano po ninyo gagawin iyon? Pagtataka na gulong-gulo si Claude sa sinasabi ni Ghislaine. Hindi mo na kailangang malaman ang bagay na iyon, pag nanalo ako tatahimik ka na ba? At gagawin mo na lang ang lahat ng ipiyang uutos ko. Tanong ni Ghislaine kay Claude. Napanguso na lamang si Claude sa sinabi ng ating bida na hindi talaga ito naniniwala kay Ghislaine, at naisip pa nito na sa kanya pa talaga nakipagpustahan si Ghislaine na matagal na siya sa pagsusugal. Sabi ng ating bida, alam kong wala kang pera, pero pag nanalo ako, magtatrabaho ka sa akin nang hindi ka nasuswelduhan sa loob ng 10 taon, pero bibigyan ka rin kita ng pagkain, at ng tirahan, wala lang sweldo. Pag nanalo ako, basta gagawin mo ang lahat ng ipapagawa ko ng walang reklamo, sabi ng ating bida. Si Claude ngayon, kahit na may utang ito sa ating bida ng 2,000 na ginto, tumatanggap pa rin ito ng sweldo mula sa ating bida, kaya kung tutuusin maganda pa rin ang buhay nito sa kamay ng ating bida. Kaya lang pag natalo siya sa pustahan nila ni Ghislaine, lahat ng iyon ay mawawala, pagkain at tirahan na lang ang matitira sa kanya. At magiging alipin ng ating bida sa loob ng 10 taon. Ang mukha ni Claude na unang naguguluhan sa mga sinasabi ni Ghislaine, ngayon ay napalitan ng isang tusong ngiti, na may pumasok sa isipan nito na papabor sa kanya. Kaya nagtanong ito, gaano katagal mo gagawin iyon? Huwag sobrang tagal sabi ni Claude sa ating bida. Sabi ni Ghislaine, sa loob ng 3 buwan, tignan natin kung magagawa ko bang magpalabas ng pagkain mula sa lupa natin rito. Sabi ni Ghislaine. Ano po iyon? Tanong ni Claude na halos malaglag ang panga nito sa pagkagulat na sinabi ni Ghislaine. 3 buwan, hindi 3 taon. Winter na po noon, sabi ni Claude, at kahit magtanim si Ghislaine ngayon, imposibleng magawa niyang magpatubo kaagad ng halaman. Kaya pilit na pinipigilan ni Claude ang kanyang sarili ngayon na tumawa, dahil isang hangal raw ang ating bida. Sige. Payag na ako, pero anong makukuha ko pag nanalo ako? Tanong ni Claude, iyon ay dahil sa kanyang pananaw ay talagang siguradong panalo siya sa pustahang ito. Ano ba gusto mo? Tanong ni Ghislaine, ano pa ba? Alam mo naman siguro ang pangangailangan ko. Nakakahiya naman siguro na isa-isahin ko pa, sabi ni Claude. Okay. Pag nanalo ka, bibigyan kita ng 5,000 salaping ginto. Gusto mo rin bang bumalik na kay Ana? Pwede kong gawin iyon, sabi ng ating bida. Sa pagkakasabi ni Ghislaine ng 5,000 ginto, ang mga tao sa paligid ay halos mabaliw sa halagang iyon. Iyon ay dahil sapat na ang halagang iyon para mabuhay habang buhay si Claude at si Ana kahit hindi na magtrabaho ang mga ito. Agad na lumapit si Belinda at Gillian sa ating bida para pigilan ito. Kamahalan, huwag po kayong magpadalos-dalas, ang pustahang ito ay walang kwenta, sabi ni Belinda. Kilala ng lahat si Ghislaine ng mga tauhan nito, alam nila na tiyak may dahilan si Ghislaine kung bakit pinipilit nito na kaya niya magpalabas ng bunga o pagkain mula sa lupang walang kwenta, kaya lang sa loob ng 3 buwan, isang malaking kabaliwan raw iyon. Ganon rin ang mga iba pang leader ng bayan, hindi rin sila makakapayag sa binabalak ng ating bida. Nang makita ni Claude na nagpuprotesta ang mga tauhan ng ating bida sa mga sinabi nito, agad nagsalita si Claude, ano ba naman iyan? Pinapakialaman ba ninyo ang napakagandang plano ng ating kamahalan? Umalis kayo dyan? Huwag ninyo siyang pakialaman? Sabi ni Claude na seryoso at nangingiti-ngiti pa, dahil talagang malakas ang loob ni Claude na siya ang panalo sa pustahang ito. Dahil sa mga ngitian ni Claude na nakakaloko, dito ay talagang nairita ng gusto si Belinda, kaya inutusan nito ang mga mersenaryo. Anong ginagawa ninyo dyan? Pigilan ninyo ang bunganga ng isang iyan. Sabi ni Belinda, ang mga leader naman ay isa-isang lumapit kay Ghislaine, kamahalan,
sobra-sobra po ito, pakiusap makinig po kayo sa amin. Tama po si Claude, ang lupain po sa lugar na ito ay mabato, at kung may lupa man ay talagang napakababang klase, tuyo, at hindi kaya magpatubo ng anumang halaman. Habang ang lahat ay talagang gustong pigilan si Ghislaine sa sinabi nito sa pustahan nila ni Claude, si Kaor naman ay nasa likuran lang at walang ginagawa. Sumyanyas lang ito kay Belinda, tingin ba ninyo makikinig ang ating kapitan? Sabi ni Kaor na kilalang kilala niya si Ghislaine na pag nagdesisyon na ito walang sinumang makakapigil sa kanya. Muling nagsalita ang ating bida, sabi nito, ano Claude, payag ka ba o suko ka sa pustahan nating ito? Tanong ni Ghislaine, hindi kaagad sumagot si Claude, isang tawa lang na walang laman ang pinakita nito. Iyon ay dahil talagang napapaisip ng husto itong taong ito sa mga sinasabi ng ating bida. Bakit raw sobrang confident si Ghislaine? Saan raw nanggagaling ang lakas ng loob nito, dahil kahit anong piga niya sa kanyang utak. Imposible raw talaga na makapagtanim at makapagpabunga rito sa lupain sa Fenris. Kaya siguradong sigurado si Claude na siya ang panalo sa sugal na ito, kaya lang sa tuwing titignan niya ang mukha ng ating bida, na siguradong sigurado, ito ang nagpapaalala kay Claude, hindi siya mapalagay sa mukha ni Ghislaine, na pakiramdam niya na may nalalaman si Ghislaine na hindi niya ala. Anong pinaplano kaya ng isang ito, may pananim ba na kayang tumubo sa loob ng 3 buwan? Kigang-piga na ni Claude ang kanyang utak, binabalikan ang lahat ng kanyang gima natutunan sa academy noong nag-aaral pa siya, kaya lang wala talaga itong maalala na may pananim na kayang lumago sa loob lang ng 3 buwan, lalo na kung winter na ang panahon. Sigurado si Claude, pero ayaw niya ng kanyang pakiramdam ngayon na nagdududa siya sa kanyang kasiguraduhan, dahil sa mukha ng ating bida na nakangiti talaga. Kaya nagtanong itong si Claude, anong panani po ang binabalak ninyong itanim? Wheat po ba ang balak ninyong itanim? Hindi pwedeng hindi pagkain ang itanim ninyo tapos ipapakain ninyo sa amin, paninigurado ni Claude. Sabi naman ng ating bida, syempre naman, wheat, ang itatanim ko, the best ang wheat, sabi ni Ghislaine. Dahil doon, napakuyom ang kama o ni Claude, sabi nito sa sarili, perfect. Napaka-imposible ng gusto niyang mangyari, ang wheat ay hindi lumalago ng 3 buwan lang, siraulo talaga ang isang ito, sabi ni Claude. Nahawak na raw niya ang tagumpay, kaya pigil ang tuwa at paghalakhak nito. Kaya kahit ano pa raw ang pinaplano ng ating bida, tiyak raw na napakadaling tagumpay lang raw nito para sa kanya. Sabi ni Claude, alam naman po siguro ninyo na tinihil ko na ang pagsusugal, pero dahil pinipilit ninyo ako sa gusto ninyo ngayon, tinatanggap ko po ang hamon ninyo, sabi ni Claude sa ating bida. Mabuti kung ganun, lahat ng taong naririto ay narinig ang mga sinabi nating dalawa. Pag nanalo ako, magtitrabaho ka sa akin ng libre sa loob ng 10 taon, at pag natalo naman na ako, bibigyan kita ng 5,000 salaping ginto, at pwede ka nang umuwi sa inyo, sabi ni Ghislaine. Agad namang tumanggo-tango si Claude, na talagang may ngiting tagumpay sa kanyang bibig. Kaya lang ang mukha ng iba ay talagang problemado sa mga sinabi ng ating bida, dahil napakalaking halaga ng 5,000 salaping ginto. Adik ba ang ating kamahalan, ano ba ang nasa kanyang isipan at nakipagsugal siya sa Claude na iyon ng parang hindi nag-iisip. Si Belinda naman na hindi magawang pigilan si Ghislaine, agad niyang sinenyasan si Wendy na tapusin si Claude, na ginuguhit nito ang kanyang daliri sa leeg nito, na patayin raw si Claude paglipas ng 3 buwan. Agad namang tumanggo si Wendy, tanda na talagang bago dumating ang 3 buwan ay tatapusin niya ang buhay ni Claude. Kaya lang nakita ito ni Claude, at naintindihan niya ang ibig sabihin noon. Kaya agad niyang tinawag ang ating bida, at kinausap, sabi nito, kamahalan. Anong halaga pa ng ating pustahan ngayon kung hindi ko naman makukuha o maiuwi ang panalo ko? Anong saysay kung hindi ko iyon madadala sa pupuntahan ko? Sabi ni Claude, na pinaparating nito na maaari siyang mamatay sa kamay ng kanyang mga tauhan. Agad namang natawa si Ghislaine, kaya agad itong nagsalita, sabi nito, si Claude ay ang head butler ng Fenris Region, ang buhay niya ay nasa inyong mga kamay, sa oras na may mangyaring hindi maganda sa kanya, lahat kayo ay mananagot sa akin, sabi ni Ghislaine pagbabanta nito sa mga tauhan niya. Dahil doon, muling tumingin si Belinda kay Wendy, at sinenyasan ito na itigil na ang plano, agad namang naintindihan ni Wendy ang nais ni Belinda.
Na ang headmaid naman na si Belinda ay bonus na bonus ngayon, dahil wala na itong magagawa pa. Si Gillian naman na balak rin sanang himasok pa, hindi na nito magawa pa dahil sa binitawan ng ating bida. Hindi na rin pwedeng bawiin pa ni Ghislaine ang napagkasunduan nila ni Claude, iyon ay dahil masisira ang kanyang pangalan. Ang mukha ni Claude na talagang nakabusanggat ng ilang mga araw, linggo, ngayon ay talagang punong-puno ng saya, dahil nakikita-kita niya ang tagumpay, dahil makakapiling na raw niya si Anna, na may dala-dalang malaking halaga ng salapi. Kaya natawa si Claude, hahaha. Sige mauna na ako at ihahanda ko na ang mga lupa na pagtatamnan mo, maraming bakanting lupa, kaya madali lang ang gusto mo, sabi ni Claude, na masayang-masaya at walang reklamo sa pinapagawa ni Ghislaine sa kanya, iyon ay dahil hindi raw magtatagal ay lilisanin na niya ang lugar na ito. Habang naglalakad na palabas si Claude, agad siyang tinawag ng ating bida na mahina lang ang boses, pag nakita kitang hindi ginagawa ang pinapagawa ko sa iyo, ibig sabihin panalo ako sa pustahan natin, kaya wag kang papetex-petex lang, paalala ni Ghislaine. Siyempre naman, hindi akong tamad na tao, kaya wala kang dapat ipag-alala sa akin, sabi ni Claude sabay tawa pa nito. Si Claude ngayon ay naglakakad na parang sumasayaw-sayaw pa ngayon sa mga sandaling ito. Si Wendy naman na nakabuntot sa likuran nito ay panay ang buntong hininga nito. Ang mga iba pang tao sa loob naman na naiwan ay talagang hindi makapaniwala sa kanilang narinig at nakita, tulala dahil wala ni isa sa kanila ang nakapigil kay Ghislaine. Sabi naman ng ating bida, kumilos na siya, at masaya pa, mukhang oras na para ako naman ang kumilos ngayon, sabi ni Ghislaine. Uuwi kayang masaya si Claude, o luhaan na naman ito sa plano ng ating bida? Ano kaya ang nasa isipan ng ating bida sa mga sandaling ito? Paano kaya niya patutubuan ng isang pananim sa isang lupa na napakatagal ng panahon na hindi tinutubuan ng mga pananim? Kayo mga ka-mercenary, ano palagay ninyo? Ano kayang gagawin ni Ghislaine? Abangan! Huwag po sana ninyong kalimutan ang mag-like, share, at mag-comment sa ating video. Maraming salamat!